magagalitin ka ba? At dahil sa galit ay nakakagawa ka ng mga bagay o nakakapagsalita ka ng pinagsisisihan mo sa bandang huli. Paano ba makontrol ang galit? Gusto mo bang malaman? Panoorin mo ang video na to. Ako nga pala si Arlene, isang dating accountant at ngayon ay nasa wellness na. Alam mo, ganyan din ako noon. Minsan dahil sa galit ko, nakakapagsalita ako ng mga bagay na pinagsisisihan ko. At alam mo ba na apektado nito ang health ko? Tumaas ang BP ko, yan. At ayon sa research, pwede rin palang maapektuhan nito ang puso, ang pancreas, at hindi lang po health, kundi yung relationship ko din sa iba. Pwede pong maapektuhan dito sa asawa at sa mga relatives. So magbibigay ako ngayon ng 5 tips para makontrol ang galit. So tip number 1, mag-set ka ng goal. Huwag mong sabihin na ganito na talaga ako, tanggapin na nila ako. Mas maganda kung ilista mo kung ano yung nakakapagpagalit sa'yo at tingnan mo yung development mo everyday. Okay. So ano yung tip number 2? Mag-isip ka muna bago mag-react. Kadalasan kasi, nakakapagsalita tayo ng masakit at pinagsisisihan natin yun kasi hindi po tayo nag-isip. Huminga muna ng malalim. Okay. So, bago mag-react. Diba? Okay, ano yung tip number 3? Be more understanding. Lawakan po natin ang pag-iisip natin. Kasi minsan, isang side lang yung alam mo. Kaya ka nagagalit. Mas maganda kung intindihin natin, bakit kaya nangyari to? Baka may problema lang siya, kaya niya nasabi yun. Diba? Okay, so yun yung tip number 3. Ano naman po yung tip number 4? So, ang tip number 4 po ay kailangan po ay umalis. Kapag mainit na yung sitwasyon, umalis ka na kung kailangan. So, kasi baka pagka ganon, kapag andun ka pa rin, di ba? Baka lalong uminit yung sitwasyon. So, umalis muna at gumawa ng mga bagay na pwedeng makapagpakalma sa iyo. Like exercise or manood ng mga nakakatawa. Yan. So, yun yung tip number 4. Umalis kung kailangan. So, ano yung tip number 5? Learn to let go. And pwede ba na palampasin mo na lang yung mga nangyari? Kasi makakatulong sa'yo yun para kumalma ka. So, learn to let go. Kasi kung hindi ka magkikimkim ng sama ng loob, mo aalagaan yun kapag inalagaan mo yung galit mo, kokontrolin ka nito. So, yun. So, yun yung 5 tips. Alam ko na minsan mahirap talagang kontrolin ang galit. Lalo na kung talaga namang yung sitwasyon ay nandun ka sa sitwasyon na talaga namang nakakagalit. Pero, hindi ito makakabuti sa health mo. Hindi rin po ito makakabuti sa relationship mo sa iba. At huwag mong sabihin na hindi mo kaya. Kasi kayang-kaya mo yan. Kung gagawin mo to, magkakaroon ng magandang resulta sa iyo at sa family mo. At magiging mas maganda yung health mo. Kasi kung kinaya ko, kayang-kaya mo rin. So nagustuhan mo ba yung video na to? Kung nagustuhan mo, sana i-share mo rin sa iba. Para magkaroon pa ng ganitong ulit ng mga videos. So, paki-share ito sa iba. Paki-like na rin yung aking TikTok account, ang aking YouTube, at itong Facebook ko. At ganun din yung aking FB page. Nandito lang po sa baba. So, ayun lang po. Once again, I am Arlene Olarte, nagsasabing walang di kakayanin kung gagawin natin. So, be the best version of yourself. Bye!